Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Animove Dance Group nag-uwi ng ginto mula Vietnam. China Coast Guard tinangay ang ilang armas ng mga sundalong Pinoy. Animusika 2024 umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Lasaliano. VP Sara Duterte bumaba bilang DepEd Secretary. At Boston pinaglaruan ang Dallas sa NBA Finals. Umaraw o bumagyo, pag-aalabin ang sulo. Ito ang Alisto Lasaliano. Masigabong pagbati mula sa pamantasang De La Salle. Ako si Nico Delica. At ako naman si Jamie Manibo para sa mga balitang tapat at totoo, Alisto Lasaliano. Ating tutukan ng mga nagbabagang balita para sa buwan ng Hunyo. Umindak ang Animove Dance Group sa YEFF competition noong ika-23 ng Hunyo. Yan ang balitang hatid ni Fiona Catalan. Hataw ng Pinoy, galaw ng Lasaliano. Humakot ng ginto ang Animove Dance Group sa kauna-unahan nilang kompetisyon sa Danang, Vietnam. Ang mga grupong Hip-Hop Tribal Fusion Group, Mindanao Dance Inspired Group at ang Contemporary Group ay pare-parehong inuwi ang Gold Distinction Award. Siyempre nakaka-proud kasi yung Animove, ito yung first competition na sinalihan nila and then international pa. So yung bigat na naka-ankla dun sa performance nila pagdating dun sa event, sobrang heavy nun kasi yun nga, first time tas international. Tapos nakakuha sila ng Gold Distinction Award and then isa pa sa kanila yung nakakuha ng Best Dance Performance Award. So sobrang feeling ko legacy yun na pwedeng iiwan ng mga grade 12 sa mga susunod na batches sa Animove na papasok pa. Bukod dyan, nagwagi rin ang Contemporary Group ng Best Performance Award sa madamdami nilang pagtatanghal ng kanilang piyesang Paraiso. Okay, so honestly, it felt really good to win Best Performance because I feel like these past few months we've worked really hard to put this piece together and we've had a lot of doubts, we encountered a lot of problems and I feel like winning Best Performance really validated all of the hard work and all of the things we went through just to get here. Matutunghayan ang kanilang award-winning performance sa muli nilang pagtatanghal sa Animove Homecoming Show. Fiona Catalan para sa Alisto Lasaliano. Parasahang pinigilan ng China Coast Guard ang dalawang Philippine Navy supply mission sa Spratly Islands. Hinamo naman ni punong-pinuno ng Philippine Armed Forces General Romeo Bronner Jr. ang China Coast Guard na ibalik ang kanilang mga armas at magbayad sa pinsalang dulot ng mga ito. Ayon sa AFP, ang insidente ay isang uri ng pamimirata at malawakang agresyon kung saan nasugatan ang ilang mga sundalong Pilipino. Bilang kaalyado ng Estados Unidos sa isang military treaty, tinitiyak din umanong obligado ito na depensahan ng Pilipinas sakaling magkaroon ng tunggalian. Nangangamba naman ang marami sa posibilidad na lumawak ang hidwa ang China-Estados Unidos sa tumitinding tensyon. Magkahalong galak at dismaya ang naranasan ng mga Lasaliano sa Animusika 2024. Yan ang balitang hatid ni Hannah De Chavez. Masiglang tugtugan at malalakas na hiyawan. Iyan ang kaganapan sa pagdiriwang ng Animusika 2024 nitong ika-21 ng Hunyo. Nagtanghal ang iba't ibang mga musikero kabilang sila Salyan Showtime champion Vera Arveri, Battle of the Bands champion The Crazy Corgis, Bandang of Mercury, Siddhartha, Sponge Cola, Al James, Cup of Joe at Lola Amor. Sinorpresa naman ni Sean Archer at SB19 member Josh Cullen ang mga manonood sa kanilang special appearance at performance. Sa kabila naman ng masayang selebrasyon na ito, dismayado ang maraming mga Lasaliano sa naging sistema ng pagdiriwang. Karamihan kasi sa mga estudyante ng DLSU Manila ay hindi nakakuha ng ticket sa online selling noong Hunyo 15. At di umano, ang ilan sa mga ito ay pinalabas sa mga organizers sa campus sa kabila ng no campus sweeping na anunsyo isang araw bago ang event. Parang I went through 5 stages of grief talaga kasi last year hindi ako naka-attend. So this year talagang I really wanted to attend talaga and with the lineup of artists
it's like, parang dreams crushed when I heard na VIP tickets were sold out. Tapos in General Assembly din, it's sold out na. So, it's very sad, especially it's my last year in the LSU. So, Samantala, klinaro ng project heads ng Animusika sa isang pahayag na ang orihinal na 3,000 attending capacity ay naging 1,500 dulot ng safety concern sa pagdiriwang noong nakaraang taon. Humingi rin ng paumanhin si University Student Government Vice President for Internal Affairs Ashley Francisco sa mga naging aberya. Hande Chavez, alisto sa balita. Susunod! VP Sara Duterte nag-resign sa DepEd at NTF-ELCA. At Boston Celtics wagi sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks. Yan pa ang mga balitang aming hatid sa pagbalik ng Alisto Lasaliano. Boo! Malapit na ang katapusan natin. Humanda na kayo. Pasasabugin na daw ang Pilipinas! Ops! Gumagamit ng social media platform sa pananakot ng taong bayan sa mga issue? Fear-mongering yan! Sa mga napapanahong issue ngayon sa West Philippine Sea, hindi maganda ang fear-mongering. Maaari itong magdulot ng ersyonal na kaguluhan at mamanipula ang ilan sa mga kapwa Pilipino na magkaroon ng biased judgment mula sa disinformation. Labanan ng issue sa pag-i-inform, imbis na minamanipula ang mga platform. Bigla ang bumaba sa pwesto si VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCA. Iyan ang balitang hatid ni Abby Puhawan. Miyerkules, 9 ng Hunyo, sa isang press conference, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang opisyal niyang pagbitaw sa pwesto bilang DepEd Secretary. Ayon kay VP Sara, personal niya pang pinuntahan ng Pangulo sa Malacanang upang isamite ang kanyang resignation. Subalit tumanggi naman ang Vice Presidente na sagutin kung bakit siya bumaba ng pwesto at ipinahayag na ang kanyang pagbitaw ay hindi dahil sa kahinaan pero dahil sa pagmamalasakit sa mga guro at estudyante. Ito si Abby Puhawan, nagbabalita. Tinapos ng Boston Celtics ang tunggalian ng silangan at kanluran ng magwagi sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks. Yan ang balitang hatid ni Angelo Principio. We did it! Yan ang tugon ni Jason Tatum ng Boston Celtics matapos magtagumpay laban sa Dallas Mavericks sa NBA Finals. Wagi ang Celtics laban sa Mavericks nang maipanalo ang Game 1, 2 at 3. Bumawi naman ang Dallas sa Game 4, ngunit tiniyak ng Boston na hindi na nila ito pahahabain at tinapos ang finals sa Game 5 na may standing na 4-1. Itinanghal si Jaylen Brown bilang 2024 NBA Bill Russell Finals MVP. Sila ang kauna-unahang team na nakakuha ng 18 championships sa buong association. Angelo Principio para sa Alisto Sports. At iyan ang mga balitang aming hatid ngayong araw. Upang manatiling alerto, umaraw o bumagyo, antabayanan ng mga nagbabagang balita sa aming Facebook, X, Instagram at YouTube account. Nagdadalumat ng katotohanan at kahusayan, muli ako si Jamie Manibo. At ako naman si Miko Delica, ang inyong mga lingkod mula sa tahanan ng agarang serbisyo. Ito ang Alisto Lasaliano.